Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berhel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Sorsogon. Hoy kayong lahat! Wala sino man sa inyo makakalampas sa linyang to. Ang sumubok, siguradong mamamatay. Ay naku naman Berhel! Kausap mo na naman yung mga alaga mong kambing! Ay, Manong Baldo, kayo po pala yan. Wala po kasi kung mapaglibangan dito eh. Wala ring makausap. Nakakabagot talaga kapag nagpapastol ng mga kambing eh. Wala na kasing damo sa paligid ng pastulan namin eh. Ganyan talaga ang epekto ng tagtuyot. Ilang buwan na din nating nararanasan to. Sana lang hindi na magtagal ano? Oo nga ho eh. Kawawa na yung mga magsasaka at mga alagang hayop. Ay naku, wala na tayong magagawa. Patuloy ang pagbabago ng mundo, iho. O siya, napadaan lang ako. Tatawid kami ngayon sa kabilang ibayo eh. Doon kami mamimili. Mas sariwang isda at gulay doon, mura pa. O sige po Manong, baka sa susunod na linggo na ako tumawid. Medyo abala po kami ni tatay sa mga gawain dito sa pastulan eh. Isang pangkaraniwang binatang nakatira sa maliit na baryo itong si Berhel. Ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay, pag-aalaga ng hayop. Ipinagbibili ang mga ito sa katayan sa bayan. Maraming parokyano ang ama ni Berhel sa kabilang bayan. Dahil na din sila ang may pinakamagandang uri ng karne ng kambing sa merkado. Tuwing tag-araw, dinadala ni Berhel ang mga kambing sa pastulang malapit sa ilog at doon hinahayaang kumain ang mga kambing ng sariwang damo. Sa tuwing tag-ulan, ibinabalik niya ito sa kanilang sariling pastulan dahil yon ang panahon kung saan sila nag-iipon ng gatas na ginagawang kesong puti. Si Berhel din ang naghahatid ng mga ginagawang keso sa bayan para ibenta. Simpleng buhay lang ang meron ng pamilya ni Berhel. Kaso nga lang, isang sakuna ang nagpabago nito. Natapos ng balutin ng nanay mo mga dadalhin sa bayan. Lumakad ka na pagkatapos mong kumain. Para hindi ka gawlin sa oras. Kailangan makabalik ka na bago magdilim. Delikadong maglakad kapag gabi. Wika namang Estong. Oo tay, hindi na rin siguro ko kakain. Nagkape naman na ako eh. Magbabaon na lang siguro ako ng kakanin. Tugon ng binata. Isinakay nito sa kabayo ang mga dalang keso. Tumuloy na papuntang bayan. Kaagad ding naubos ang kanyang paninda. Kaya mabilis siyang nakauwi ng tahanan. Habang naglalakbay, nakasalubong nito ang tatlong kalalakian. Paika-ikang naglalakad. Huminto ang binata upang tanungin ang mga ito. Maulang galang na po. Ano pong nangyari sa inyo? May tutulong po ba ako? Tanong ni Berhel. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Tinanggihan ang alok na tulong ng binata. Salamat na lang. Kaya na namin to. Tugon ng isa sa mga lalaki. Pero Ismael, maluba ang tama ni Garam. Hindi tayo aabot sa kabilang nayon sa kasalukuyan niyang kondisyon. Kaibigan ng pangalan ko ay Hernan. Ito naman si Ismael. At ang kasama naming sugatan ay si Garam. Maaari ba kaming makahingi kahit tubig lang? Wika ng isa sa mga lalaki na nagpakilalang Hernan. Mukhang malalim yung sugat ng kasama niyo ah. Ang mabuti pa, isakay niyo sa likod ng kabayo ko yan. Nang sa ganun, madala ko kayo sa tahanan. Tugon ni Berhel. Hoy, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Kaya na namin to. Halika na Hernan. Hindi natin kailangan ng tulong na makagaya nila. Wika ng lalaki na nagngangalang Ismael. Kung ano man ang ginawa sa'yo ng ibang tao, huwag mo akong itulad sa kanila. Hindi ito ang panahon para pairalin ng ganyang uri ng pag-iisip. Isakay niyo ang kasama niyo sa kabayo
Kailangan magamot ang mga sugat niya bago pa mauli ang lahat. Wika ni Berhel. Walang nagawa ang tatlong kalalakian kundi ang sumama sa binata. Alam nilang maaaring ikamatay ng kasama ang sugat nito. Hindi mo kami kilala, pero bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Garam. Hindi naman kailangan kilala mong tao para tumulong ka. Malapit na tayo. Sandali na lang magagamot na yung sugat mo. Tugon ni Berhel. Napangiti naman si Ismael sa sinabi nito. Kahit nasabihin ko pang mamamatay tao kami, tutulong ka pa rin ba? Hanggat wala naman kayong ginagawang masama sa akin at nakikita akong kailangan mo ng tulong, hindi pa rin ako magdadalawang isip na tumulong. Oh, andito na tayo. Tugon ni Berhel. Inihinto nito ang kabayo. Marahang ibinaba ang sugatang lalaki. Berhel, mabuti naman at maaga kang nakauwi. Oh, sino yung mga kasama mo? Mamaya na po ako magpapaliwanag, tay. Kailangan magamot yung sugat ng lalaking yan, oh. Marami ng dugo yung nawala sa kanya. Alam ko may kaalaman kayo sa modernong medisina. Maaari niyo po ba siyang tulungan? Wika ni Berhel. Kung hindi niyo na itatanong, nag-aral ng pagkadoktor si Mang Estong. Ngunit nahinto ito dahil sa ikalawang digmaan. Hindi ako mangangako na kaya ko siyang iligtas. Pero gagawin ko ang lahat. Bilisan niyo. Dalhin niyo siya sa loob ng tahanan. Berhel, ikuha mo ko ng sariwang buko at mainit na tubig. Magdala ka din ng ilang piraso ng buhok mula sa buntot ng kabayo. Ibabad mo sa mainit na tubig para malinis. At huwag mong kakalimutan ang lambanog na itinabi ko sa imbakan. Wika namang Estong. Dali-dali namang kinuha ng binata ang mga nasabing gamit ng ama. Nilinis ng matanda ang sugat. Nagulat ito dahil tumagos sa katawan ng lalaki ang kung anong sandatang ginamit ng nakalaban. Si batang tumama sa katawan ng kasama namin. Hindi ko alam kung tinamaan yung atay niya at bituka. Wika ni Ismael. Ganun ba? Maraming salamat sa impormasyon. Berhel, isang bagay pa. Kakailanganin kong alakdan. Maaari mo ba akong ihuli? Anong gagawin mo sa alakdan? Gagawin kong pangontra sa impeksyon ng kamandag. Kakailanganin ko rin ng linta para naman masipsip ang dugong namuo sa paligid ng sugat. Komplikado ang kondisyon ng kasama nyo. Kung wala tayong sapat na kaalaman, hindi ko siya maililigtas. Kung di nyo pala kayang iligtas yung kasama namin, bakit nyo pa kami pinatuloy dito? Wika ni Ismael. Buhay pa ang kasama nyo at alam kong malaki ang pag-asa niya makaligtas. Kaya ako'y tinutuloy ang paggagamot dahil gusto ko siyang bigyan ng ikalawang pagkakataong mabuhay. Alam kong yan din ang gusto mong mangyari. Kaya hanggat maaari, itiko mo yung bibig mo at manood. Pagdating ni Berhel, sinimulan na ni Mang Estong ang operasyon. Tumagal ito ng mahigit 4 na oras. Nakahinga ng maluwag ang matanda dahil wala nang naging komplikasyon sa kanyang ginawa. Ligtas na ang kasama nyo. Kailangan niya lang magpahinga para makabawi ng lakas. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Naganda na ako na makakain. Wika ni Berhel. Habang kumakain, nakikita ng binata na balisa ang mga ito, kaya hindi maiwasang magtanong. Maaari ko bang malaman kung anong nangyari? Bakit nagtamo ng malubang sugat yung kasama nyo? Pasensya na, pero hindi namin maaaring sabihin ang nangyari. Nagpapasalamat kami sa pagliligtas nyo sa kasama namin, pero pagpaumanin nyo, kung hindi namin maaaring sabihin ang dahilan. Wika ni Ismael. Kung yan ang pasya mo, inirerespeto ko. Sige na, kumain na kayo. Magpahinga na din. Wala kayong dapat alalahanin.
Ligtas kayo sa lugar na to. Wika ni Berhel. Matapos kumain, sinamahan niya ang mga ito sa maliit na kubo na naroon sa likod ng bahay. Salamat kaibigan. Hindi namin alam kung paanong makakabawi. Wika ni Herman. Hindi naman kailangan eh. Kusang loob naming ginawa ang bagay na yun nang hindi nag-aantay ng kapalit. Sige na, kailangan nyo magpahinga. Iiwan ko na kayo ha. Kinabukasan, nagkamalay ang kasama nilang sugatan. Laking pasasalamat ni Herman dahil nakaligtas ito. Napag-alaman ng mag-ama na si Garam ang pinuno ng kanilang pangkat. Napalaban ang mga ito sa isang pangkat ng mga kalalakian. Sa kasamaang palad, mas malakas ang puwersa ng mga ito sa kanila. Hindi namin inasahan ang pagsalakay ng mga taong yun. Kaya wala rin kaming nagawang paghahanda. Nasawi ang marami sa amin, kasama ang ilan sa aming mga kaanak. Saang lugar ba kayo nanggaling at paano kayo nakarating dito? Tinaak lang namin ang daan patawid ng ilog at narating namin ang baryong ito. Hindi ko na alam ang nangyari dahil nawalan ako ng malay. Muling wika ni Garam. Ganun ba? O siya, magpahinga ka muna dahil kailangan mong makabawi ng lakas. Mahusay ang paggamit mo sa sabaw ng buko bilang pamalit sa nawalang sustansya sa katawan ko. Sabihin mo sa akin, nag-aral ka ba ng modernong medisina? Oo, kaso hindi ko nagawang tapusin dahil kailangan ko maglingkod bilang mediko sa militar. Hindi na ako magtataka kung bakit napakagaling mo. Salamat sa tulong kaibigan. Pasensya ka na sa istorbo. Ayan mo, ilang araw lang kaming mananatili dito. Sa oras na maghilom ang sugat ko, alis na kami sa lugar. Manatili kayo hanggat kailangan. Ligtas kayo sa lugar na ito. Lumipas ang ilang araw. Tuluyang gumaling ang mga pinsala ni Garam. Nagpa siya ang pangkat na magpaalam kina Mang Estong upang tumuloy sa kanilang paglalakbay. Mang Estong, gumaling na po ang mga sugat ko. Maraming salamat sa inyo. Masyado nang malaki ang abala namin sa inyo. Kaya nagpa siya ako na tumuloy na sa paglalakbay. Nakapagtataka. Ang bilis ng paghilom ng sugat mo, Garam. Tago sa katawan mo ang pinsala, pero parang galos lang ang natamo mo. Ganun po talaga ang pangangatawan ko, Manong. Mabilis gumaling ang mga sugat ko. Kahit na, Garam, batay sa aking pag-aaral, ang mga sugat na kagaya ng nangyari sa iyo, kadalasan 1 buwan o higit pa bago tuluyang maghilom. Pero sa pagkakatanda ko, halos 2 linggo pa lang simula nang gamutin kita. May pamamaga wala ko nakita. Maaari ko bang suriin ang sugat mo sa huling beses para masigurado kung magaling ka na talaga? Kayo po ang bahala, Manong. Sinuri ni Mang Estong ang sugat ni Garam. Namangha ito ng gusto. Tanging peklat ang naiwan. Teka, paanong nangyari ang himala na ito? Wika ni Mang Estong. Sa pagkakataong iyon si Ismael ang sumagot. Yan ang sekretong sinasabi ko sa inyo. At dahil tinulungan nyo kami, damay na rin kayo sa anumang gulong kinakasangkutan namin. Wala nang dahilan para itago natin ito sa kanila. Garam, bilang pinuno ng grupo, bakit hindi ikaw magsabi? Tama ang mga kasama ko, Manong. Pasensya na. Hindi po namin sinasadyang madamay kayo sa gulo. Ang totoo, hindi po kami normal na mga tao. Mga aswang po kami na kung tawagin ay gabunan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Estong sa narinig. Bagaman nakaramdam ng takot, hinayaan itong ituloy ni Garam ang pagpapaliwanag.
Ayon sa Ginoo, mula sila sa isang tribo ng mga aswang sa malayong lalawigan. Napilitang tumakas dahil sa isang taong nagngangalang Arturo. Isang makapangyarihang manggagamot at antingero. Malaki ang galit nito sa mga aswang na kahit ang mga nananahimik na tribo, tinutugis nito at pinapatay. Gabunan, ngayon ko lang narinig ang ganyang uri ng aswang. Ang totoo, wala rin akong alam sa lahi ninyo. Pero nandito na rin tayo. Siguro naman totoo ang sinasabi nyo sa akin. Bakit hindi mo nalang ipaliwanag kung ano talaga kayo? Kaming mga gabunan, isa sa pinakamataas na uri ng aswang. Higit kaming mas malakas kaysa sa pangkaraniwan. May kakayahan kaming magpalit ng anyo kahit anong oras naming gustuin. Nagagawa din naming kontrolin ang pagkayok sa laman ng tao, kaya hindi kami umaasa dito bilang pinagkukunan ng lakas. Sa madaling sabi, mga aswang kayo na hindi kumakain ng tao. Kung gayon, bakit kayo hinahabol ng sino nga yon? Si Arturo, isang malakas na manggagamot at manunugis. Sinalakay ng mga aswang ang nayon kung saan siya nakatira. Sa kasamaang palad, nasawi ang asawa't anak nito sa nangyaring pagsalakay. Simula ng araw na yun, isinumpa ni Arturo na uubusin niya ang lahat ng lahi ng aswang. Hindi ba sinabi mong kayo ang pinakamalakas na lahi ng aswang? Bakit natalo kayo ng taong yon? May malakas na mutyang tangan si Arturo na nakakapagpahina sa aming kakayahan. Hindi rin namin napagandaan ang pagsalakay niya sa baryo, kaya napahamak ang karamihan sa amin. Kung gayon, ano gagawin niyo? Sa ngayon, iisa lang ang alam ko at makakabuti para sa amin. Ito ay lumayo mula sa taong yun at hanggat maaari iwasan ng mga komprontasyon. Pag-uusap ni Mang Estong at Garam. Ngunit hanggang kailan natin gagawin yon, Garam? Patuloy tayong namumuhay sa takot. Habang panahon ba, tatakas tayo kay Arturo. Alam ko ang gusto mong mangyari. Pero tignan mo, Ismael, tayong tatlo na lang ang natitira sa lahi natin. Kapag ginarap natin si Arturo, tuluyan tayong mauubos. Ayoko ring habang buhay tayong tumatakbo, Garam. Malaking kahihiyan para sa ating angkan ng ganito. Kung dangal at kahihiyan ang iisipin mo, wala tayong mararating, Ismael. Tandaan mo, sa atin nakasalalay ang muling pagbangon ng ating angkan. Lalo na sa inyong mga huling henerasyon. Gusto ko ding ibangon ang dangal natin, kaya nagdesisyon akong tumakas. Masakit sa akin ang pangyayaring ito, Garam. Napahama ka na. At kung hindi dahil sa mga taong to, malamang wala ka na. Ayoko nang maulit ang bagay na ito. Ayokong ako ang maglalamay sa buntod mo. Nauunawaan ko, Ismael. Kaya sundin niyo ang plano natin. Magpapalakas tayo at hahanap ng paraan para talunin si Arturo. Pag-uusap ni Ismael at Garam. Kung mapanganib ang maglakbay, bakit pa kayo aalis? Manatili kayo sa tahanan ko. Walang sino man ang makakalam ng sekreto. Pag-isipan niyong maigi ang sinasabi ko bago kayo magpadalos-dalos ng pasya. At habang nag-iisip kayo, mag-aanda lang ako ng tanghalian ha. Mahirap paganahin ang utak nang walang laman ng tiyan. Wika namang Estong. Napangiti na lang si Garam. Kinausap ang mga kasama. May punto ang matanda. Sa palagay ko, magiging ligtas tayo sa lugar na ito. Oo, magiging ligtas tayo. Pero ang pamilya naman ni Mang Estong ang malalagay sa alanganin. Alam ko, Ismael. Kaya aasahan ko ang kahusayan mo sa paggawa ng mga patibong. Herman, ikaw naman ang magtatatag ng depensa sa paligid ng tahanan. Kung hindi lang kita ginagalang bilang pinuno,
Matagal na akong kumilos mag-isa. Alam kong hindi mo gagawin ang bagay na yan. Malaki ang tiwala ko sa iyo at sa katapatan mo. Sige na, kilos na. Protektahan natin ang pamilyang to. Pag-uusap ng dalawa. Nagtaka si Berhel nang makitang abala ang dalawang panauhin. Nagakot na makawayan si Hernan habang si Ismael nagukay sa labas ng bakod. O tay, anong ginagawa ng mga yan? Wika ni Berhel. Hindi ko rin alam anak eh. Kinausap ko lang sila kanina. Kinumbinsing manatili muna ng ilang araw. Ay tapos ganyan ang ginawa nila. Inutusan mo bang gawin yung bakod natin? Napakaraming kawayang nakatumpok sa labas oh. Tapos nagukay pa sila paikot sa bakod. Bakit hindi mo kausapin si Garam? Siya ang nakakaalam ko anong ginagawa ng dalawang yan. Nilapitan ni Berhel si Garam. Garam, maulang galang na. Para saan yung ginagawa nyo? Depensa, Berhel. Para hindi kayo lapitan ng mga masasamang loob. Lalo pat napakarami ng mga alaga niyong hayop. Teka, sandali lang. Inutusan ka ba ni tatay? Hindi. Kusa namin itong ginawa bilang pasasalamat. Hindi ka ba napagod sa pagpapastol ng mga alaga niyo? Bakit hindi ka muna magpahinga? Hindi pa nga ako nagbibigay ng asin sa mga alaga ko eh. Sige ha, maiwan muna kita. Tatapusin ko lang yung trabaho ko. Hayaan mong tulungan kita. Kaya na nila Ismael ang mga gawain dito. Ikaw ang bahala. Pakidala na lang yung timbang yun oh. Wika ni Berhel. Sabay nguso sa balding nasa gilid. Habang naglalagay ng asin sa kainan ng mga kambing, nararamdaman ni Garam na naiilang sa kanya si Berhel. Kaya gumawa ito ng paraan para mawala ang pagkailang ng binata. Siya nga pala, Berhel. Hindi pa ako nagpapasalamat sa pagtulong mo sa amin. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang wala na ako. Wala yun. Gaya ng sinabi ko kay Ismael, ginawa ko lang ang nararapat. Hindi mo naman kami kakilala. Bakit tumutulong ka pa rin? Kasi yun yung tamang gawin eh. At isa pa, pinalaki ako ni tatay sa ganung paniniwala. Kung may nangangailangan, huwag kang magdadalawang isip na tumulong. Lalong-lalo na kung kaya mong tumulong. Mabuting tao ang iyong ama. At alam kong marami pa kayong matutulungan na gaya namin. Sa muli, maraming salamat. Walang anuman. Halika na, magpahinga na tayo. Magagabi na eh. Sige, mauna ka nang pumasok. Pupuntahan ko lang sina Ismael. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay naunang pumasok si Berhel. Saka pa lamang naikwento ni Mang Estong ang totoong nangyari. Seryoso ba kayo tayo sa sinasabi nyo? Mga aswang sila. Kung titignan mo, parang ordinaryong tao lang sila, hindi ba? Maging ako nung una, hindi makapaniwala. Pero pinagtagpi-tagpi kong sitwasyon. Simula nang dumating sila hanggang sa matapos kong gamutin ang sugat ni Garaba. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Berhel. Malubha ang tama ng lalaking yon. Halos kalahati ng kanyang atay ang napinsala, ngunit naghilom ito ng kusa sa loob lamang ng 2 linggo. Wika ni Mang Estong. Napagtanto ni Berhel na tama ang sinabi ng kanyang ama. Hindi ba sila mapanganib, tay? Baka mamaya tayo ang almusalin ng mga yan, ha? Tanong ni Berhel. Lingid sa kalaman ng dalawa, naririnig ni Garam ang usapan nila. Huwag kang mag-alala, Berhel. Hindi kami kumakain ng laman ng tao, lalo na kung amoy kambing. Wika ni Garam. Inamoy ni Berhel ang sarili. Napagtanto na tama ang sinabi ng Ginoo. Namangha ang binata dahil napakalayo nila mula sa tatlo.
Mahina pa ang pag-uusap, ngunit narinig pa rin ni Garam ang usapan. Pambihira! Narinig mo pa yun? Ay nako, makaligo na nga lang. Mabuti pa nga. Maya-maya lang maghahapunan na tayo. O kayo dyan, tama na muna ang trabaho. Magsipaglinis ng katawan, maghahapunan na tayo. Wika namang Estong. Masayang kumain ang mag-anak kasama ang 3 gabunan nang biglang mapatayo si Ismael. Anak nang, naamoy niyo ba yun? Oo, pangkaraniwang aswang lang yan. Nainganyo siguro sa presensya natin. Hayaan mo na, sa oras na mapagtanto ng aswang na yan kung ano tayo, kusa din niyang aalis. Yun na nga ang pinupunto ko. Naiengganyo ng presensya natin ang mga pangkaraniwang aswang. Pwedeng gamitin ni Arturo ang mga ito para matuntun tayo. Oo nga no, parang nakalimutan mo yatang maglagay ng sabulag, Hernan. Oo nga pala, pasensya na Garam. Pero bago ko maglagay ng sabulag, kailangan muna nating paalisin o patayin ang aswang na yan. Pag-uusap ng 3. Tahimik lang na nakikinig ang mag-ama. Mabuti na lang, wala si nanay dito. Kung hindi naku, baka inatake na sa puso yun. Tama ka. Magpasalamat na lang tayo at naroon siya sa Tia Bergie mo. Pag-uusap ng mag-ama. Pinakikiramdaman ng mga ito ang kilos ng nilalang sa labas ng bahay. Ayon kay Hernan, nagpapalipat-lipat ito ng posisyon. Dumadapo ito sa kanilang bubong. Ginamit ni Ismael ang pagkakataon para mahuli ito. Biglang lumagapak sa labas ng tahanan. Dali-daling tumayo si Namang Estong upang tignan kung ano ang nangyayari. Tumambad sa matanda ang isang lalaking nakadapa. "Huwag kang lalapit, tay. Baka buhay pa yan." Buhay pa siya. Hindi lang makakilos dahil sa ginawa ni Herman. Sige na Ismael, tapusin mo na ang aswang na yan. Herman, maglagay ka na ng sabulag nang makapagpahinga tayo na maayos. Habang ginagawa nila Ismael at Hernan ang inutos ni Garam, ipinaliwanag naman nito ang dahilan kung bakit sila nasusundan ng mga ordinaryong aswang. Ayon sa Ginoo, nakakainganyo para sa pangkaraniwang mga aswang ang kanilang aura dahil nahahalin tulad ito sa enerhiyang inilalabas ng mga mutya. Mula ito sa kalikasan. Dagdag pa ni Garam, nangungulekta din ng iba't ibang mutya ang mga pangkaraniwang aswang para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Maya-maya pa, nagawa ng patayin ni Ismael ang nilalang. Natapos na din si Herman sa paglalagay ng sabulag. Pumasok na ang mga ito sa tahanan upang makapagpahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Vergel upang ipastol ang kanilang mga kambing. Sinamahan naman ito ni Garam dahil wala na rin silang gagawin ng araw na yun. Hayaan mong samahan kita, Vergel. Kahit papano, marunong din naman ako magpastol ng kambing. Marami din akong alaga nung nasa nayon pa kami. Dahil ito ang pinagkukunan namin ng pagkain. Sa halip na pumatay ng tao, pinili naming mag-alaga ng hayop gaya ng baka at kambing. Wika ni Garam. O sige, kung yan ang gusto mo, tara. Samahan mo ako. Tugon ni Vergel. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa pastulan, nakaramdam si Garam ng kakaibang presensya sa paligid. Alam nitong nakataas ang depensang inilagay ni Hernan, kaya kampante siyang hindi lalapit ang anumang nilalang na umaaligid doon sa lugar. Minabuti nitong wag ipaalam kay Vergel dahil matataranta ang binata at maaaring maging sangi pa ito ng sakuna. Lalo pa, bangina ang gilid ng kanilang nilalakaran. Tignan mo yung mga kambing, Garam. Ang galing nilang umakyat. Kahit sa pinakamatarik na bangin, di ba? Sana lang kaya kong gawin yan. Para sa aming mga aswang,
Simple lang ang mga ganyang gawain dahil sanay ang aming katawan sa pinakamahirap na kondisyon, lalo na kung nakikipaglaban. Tugon ni Garam. Matapos ay tinakbo nito paitaas ang halos patayong gilid ng bangin. Nanlaki ang mga mata ni Vergel dahil sa ipinakitang kakayahan ng Ginoo. Paano mong ginawa yan? Pwede ba akong turuan? Oo naman. Kailangan mo lang palakasin ang mga binti at sanayin ang baga mo sa tamang paghinga. Yon ang susi para maabot ng katawan mo ang buong potensyal. Tugon ni Garam. Habang naglalakad ito pababa ng bangin na parang namamasya lang sa parke. Nabanggit nga ni tatay na ang gumagana lang daw sa katawan ng tao 45% ng kabuuang potensyal. May mga taong nararating ang 100% sa tulong ng modernong medisina. Pero sa natural na pamamaraan, hindi ako sigurado. Maniwala ka man o hindi, Vergel, si Arturo, ang taong tumutugis sa amin, nagawa niyang ilabas ang 100% na potensyal ng sariling katawan. Ito ang dahilan kung bakit natalo niya maging ang aking ama na pinuno ng aming tribo. Nakakatakot ang taong yon dahil maliban sa purong lakas sa taglay, meron din siyang kakaibang kakayahan sa pagpapagana ng mga dasal. Kung ganun, nakakatakot talaga yung taong yun . Paano nyo tatalunin yun? May paraan, pero hindi mo magugustuhan. Ipinagbabawal ito ng aming angkan. Kung ito lang ang paraan para manalo kayo sa laban sa Arturo na yun, bakit ipagbabawal? Para naman sa ikabubuti nyo yun, di ba? Tama ka. Pero may mga bagay na kailangang isaalang-alang. Dahil hindi lang naman kami ang maapektuhan kung sakali, kundi maging ang mga taong nakapaligid sa amin. Vergel, nakikita mo ba ang mga markang ito sa balat ko? Oo, mga letrang hindi ko maintindihan. Ano bang ibig sabihin ng mga yan? Ang mga ito ay palatandaan na ako ay mula sa hanay ng mga pinuno. Maliban doon, isa din itong uri ng inkantasyon na nagsisilbing tanikala upang ikulong ang nakakatakot naming anyo at lakas. Sa oras na kalasin ko ito, wala nang makakapigil sa akin. At ang mas nakakatakot, maaari akong mawala sa wisyo at hindi makontrol ang sarili. Marami ang madadamay. Oo, tama ka. Maaaring marami ang madamay. Pero kung yun lang ang paraan, bakit hindi mo gawin? Paminsan kailangan ding isakripisyo ang iilan para sa ikabubuti ng nakararami. Halika na nga, ilipat na natin yung mga kambing sa mas makapal na damo. Kumain na rin tayo ng tanghalian. Pag-uusap ng dalawa. Napagtanto ni Garam na tama ang sinabi ni Vergel. Hindi nito inaasahang maririnig sa isang pangkaraniwang tao ang ganong katalinong pananalita. Matapos maipastol ang mga kambing, nagpasya silang umuwi dahil palubog na ang araw at sa hindi inaasahang pagkakataon bumuhos ang napakalakas na ulan. Kailangan nating isilong yung mga kambing, kung hindi magkakasakit sila . Sa gawing yun may malaking yungib kung saan ko isinisilong mga kambing sa tuwing abutan ako ng ulan. Ang ulan na ito, mukhang gagabihin tayo sa pag-uwi. Ano sa tingin mo? Mananatili ba tayo dito o tutuloy? Ikaw magpasya. Bilang punong gabay ng iyong kawan, kailangan mong bumuo ng desisyon at panindigan ito. Ngunit bago mo ito sabihin sa karamihan, kailangan mong timbangin ang sitwasyon. Ang dami mong sinasabi. Halika na nga, sumilong na tayo. Kung abutin man tayo ng alanganing oras sa lugar na to, kinabukasan ng umaga ako umuwi . Binabalik ko yung mga kambing sa pastulan. Ano ba yung mga sinasabi mo dyan? Wika ni Vergel. Habang nagpapahinga ang mga ito, napansin ng binata, kulang ng 2 ang mga alaga. Dito ka lang, Garam . Hanapin ko lang yung mga nawawalang kambing.
Akmang lalakad sana si Vergel nang biglang hawakan ni Garam ang kamay niya. Huwag kang lalabas ng yungib. May mga nakabang sa atin. Teka, mga aswang ba? Oo, Vergel. Mga aswang nga sila. Paano tayo nasundan dito? Hindi nila tayo nasundan. Tayo ang pumasok sa teritoryo nila. Punong-puno ng marka ang paligid ng yungib na ito. Hindi lang nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Dahil mga aswang lang ang may kakayahan na makakita. Matagal na panahon ko nang ginagamit ang kuweba para pagsilungan ng mga kambing ah. Ni minsan hindi sila nagparamdam, hindi sila sumalakay. Yun ay dahil hindi mo sila nararamdaman. Hindi kagaya ko. Malakas ang pakiramdam pagdating sa mga kagaya kong aswang. Dumito ka. Ako ang magbabantay sa bungad. Siguradong gutom ang mga ito, kaya sila lulusob. Pag-uusap ng dalawa. Tumayo si Garam sa labas ng yungib. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Matyaga nitong binantayan ang pagkilos sa paligid. Maya-maya pa, naglabasan ang mga nilalang mula sa itaas ng puno. Isa-isang sumugod ang mga ito. Sinalubong ni Garam ang mga aswang. Walang pagdadalawang isip na pinatay. Sa isip nito, hindi niya na maaaring buhayin pa ang mga kalaban dahil maaaring ito ang maging dahilan para matunton sila. Patuloy na nakikipaglaban si Garam. Nakikita ni Vergel kung paanong pinapatay ang napakaraming kalaban. Maya-maya pumasok si Garam. Punong-puno ng dugo ang katawan. Oh, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Hindi ako kayang sugatan ng mga pangkaraniwang aswang. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil ang mga dugong ito mula sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Vergel. Inakala nitong nasugatan ang kasama. Kinabukasan pagdating sa tahanan, nagtaka si Mang Istong. Dala-dala ni Vergel ang kawan. Oh, anong nangyari? Bakit inuwi mo ang kawan? Hindi ba pag malakas ang ulan, iniiwan mo sila sa pastulan? Kasi tay, may nangyari kagabi. Sinalakay kami ng mga aswang. Mabuti na lang naroon si Garam. Kung hindi, malamang naubos talaga yung mga alaga natin. Mukhang hindi lang tayo ang aswang sa lugar na ito, Garam. Tignan mo, parami ng parami ang sumusugod. Sa susunod, si Arturo na ang sasalakay niyan. Wika ni Ismael. Darating tayo sa ganyang sitwasyon, sa ayaw at sa gusto nyo. Napag-isipan ko na din ang mabuti ang susunod na akbang. Napagpasyahan kong harapin si Arturo sa sandaling matuntun niya ang kinaroroonan natin. Huwag mo sabihin. Ismael, yun na lang ang paraan. Alam kong maigpit ay pinagbabawal ni tatay ang paggamit ng kakayahan ko sa mundong ito. Pero ito na lang ang paraang naiisip ko. Paano kung hindi ka magtagumpay? Paano kung mas malakas pa rin siya kumpara sa'yo? Doon ko kakailanganin ang tulong niyo, Hernan. Hindi ko kakayanin mag-isa si Arturo. Kaya simula sa araw na ito, pahihintulutan ko kayong kalasin ng selyo. Nababaliw ka na. Pero gusto ko yung iniisip mo. Matagal na panahon ko na rin na hindi nauunat ang mga pakpak ko. Paano naman ang pamilya ni Mang Estong? Siguradong madadamay sila kung sakaling dito sumugod si Arturo. Huwag kang mag-alala. Kilala ko si Arturo. Hindi niya idadamay ang mga inosente. Hindi naman si Arturo ang inaalala ko. Ikaw, Garam. Sa oras na kalasin mo ang selyo, maaaring... Alam ko ang mangyayari, Hernan. Pero kailangan nating magtiwala. Pag-uusap ng tatlo. Matapos ay umalis si Garam upang linisin ang dugo sa kanyang mga braso.
Hindi nyo talaga magugustuhan ang pagbabagong anyo ni Garam. Siya ang pinaka nakakatakot na nilalang na nakita ko. Wika ni Ismael. Ipinagpatuloy nito ang pagsisibak ng kahoy. Samantalang si Hernan, kinuha ang balde upang mag-igib ng tubig sa balon. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit hindi nagpakampante ang grupo ni Garam. Hanggang isang hapon, masayang nag-iinuman ang tatlo kasama ang mag-ama. May napadaang tao. May inabot na sulat kay Mang Estong. Nakita ni Berhel kung paanong namutla ang matanda. Umalis ang lalaki habang nakatingin ng nakakaloko sa tatlong nakatalikod. Anong nangyari, tay? Bakit parang nakakita ka ng multo? Totoo, Berhel. Dahil narito na ang inaantay nila Garam. Mukhang natuntun kayo ni Arturo. Wika ni Mang Estong habang inaabot ang sulat kay Garam. Tama kayo, Manong. Ito nga ang sulat na ibinibigay ni Arturo sa mga aswang bago niya patayin. Nakatanggap ng ganito ang tatay ko bago kami salakayin. Inakala niyang banta lang ito ng mga taong walang magawa, kaya hindi masyadong binigyan ng pansin. Nagulat kami isang gabi nang biglang may sumalakay. Isang iglap, walang natira, ni isa sa aming mga kanayon. Kung ganon, magsipaganda na tayo. Anumang oras maaaring dumating ang Arturo na yon. Hernan, alam mo na kung ano ang gagawin. Oo, Mang Estong. Sumunod po kayo sa akin. Wika ni Hernan. Ngunit nagpaiwan si Berhel. Dito lang ako, tay. Gusto ko makita kung paanong talunin ni Garam ang Arturo na yon. Masyadong delikado, Berhel. Ang mabuti pa sumama ka na kay Hernan. Mas ligtas kayo sa ginawa niyang depensa. Wika ni Garam. Ngunit napakatigas ng ulo ni Berhel. Nagpumilit itong manatili upang makita ang aktwal na laban. Hayaan mo akong manatili, Garam. Ako nang bahala sa sarili ko. May tiwala naman ako sa iyo eh. Hayaan mo siya, Garam. Basta wag ka lang haharang sa dadaanan namin. Wika ni Ismael. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat. Napailing na lang si Garam. Dahil alam niya, kahit pagbawalan ang binata, maghahanap pa din ito ng paraan. Unti-unti nang dumidilim ang paligid, nararamdaman ni Garam ang napakabigat na enerhiyang paparating. Narito na si Arturo. Ismael, Hernan, alam kong natatakot kayo. May pagdadalawang isip. Alam ko rin na walang masama sa pagtakbo. Pero hindi natin gagawin ang bagay na yan ngayon. Sa pagkakataong ito, haharapin natin ang kalaban. Magsipaganda na kayo. Nararamdaman kong malapit na si Arturo. Tumayo ang tatlo sa harapan ng tahanan ni Mang Estong habang inaantay ang pagdating ng kalaban. Laking pagtataka ni Garam dahil hindi naman si Arturo ang dumating, kung hindi ilang kalalakihan na may hawak na itak. Ramdam pa rin na magabunan ang enerhiya nito sa paligid, ngunit hindi nila nakikita si Arturo. Mga manunugis lang ang mga ito, Garam. Nasaan si Arturo? Nasa paligid lang ang tao na yan. Ginagamit niyang diversyon ng mga manunugis para guluhin tayo. Ismael, ikaw ang bahala sa kanila. Hernan, tignan mo ang himpapawid. Hanapin si Arturo. Maliwanag, Garam. Biglang tumalon ng napakataas si Hernan. Ibinuka ang nakatago nitong pakpak. Pinuntahan ni Ismael ang mga manunugis. Sinugod ito ng mga kalaban na walang alam kung ano ang taglay nitong kapangyarihan. Nakita din ni Berhel kung paanong mawala ang Ginoo. Hinanap ito ng mga manunugis. Laking gulat dahil isa-isang nagtumbahan.
Mukhang nagkamali kayo ng kinalaban. Ano? Kaya pa ba? Wika ni Ismael habang hawak-hawak sa leeg ang isa sa mga kalaban. Nagmakaawa ito na huwag siyang patayin, ngunit hindi nakikinig si Ismael. Binali nito ang leeg ng manunugis, matapos ay hinagis ito sa paanan ni Garam. Mukhang nauto ni Arturo ang mga ito. Nararamdaman ko pa rin siya sa paligid, pero hindi ko makita ang kinaroroonan niya. Wika ni Garam. Napatingala si Ismael. Nakitang paikot-ikot si Hernan sa himpapawid. Maya-maya pa bumulusok ito pa ibaba. Dali-daling tumakbo si Garam para saluin ito. Nasa kanluran si Arturo. Humanda kayo. Papunta na siya dito. Wika ni Hernan. Napalingon si Vergel sa itinuro nitong direksyon. Nakita ang isang matandang lalaking may hawak na tungkod. Tignan mo nga naman. Dito lang kayo nagtatago. Alam nyo bang ilang araw ako nagpaikot-ikot sa baryong ito? Wika ni Arturo habang palapit sa kanila. Nananahimik na kami, Arturo. Hanggat maaari, ayaw namin ng gulo. Pasensya na. Pero may isa kong mithiin. At yon ay ubusin ang lahat ng aswang sa mundong ito. Masasayang lang ang ilang taong pagsasanay ko kung hindi yon mangyayari. Wika ni Arturo, sabay taas ng tungkod. Napaluhod ang tatlong gabunan dahil sa lakas ng enerhiyang inalabas ng matanda. Wala kaming kasalanan sa'yo. Kaya pakiusap, itigil mo na ang ginagawa mo. Hindi ako titigil hanggat may nakikita akong buhay sa mga kauri nyo. Kung ganun, hindi ka madadala sa pakiusap. Wala na akong magagawa. Matagal kong pinigilan ang mga kauri ko sa pakikipaglaban sa'yo dahil nauunawaan namin ang sakit ng mawalan ng pamilya. Ngunit pati ba naman ang mga walang kinalaman, dinadamay mo. Sa pagkakataong ito, hindi kami tatakbo. Kung gusto mo kaming tapusin, sige, sumugod ka! Wika ni Garam. Nagliwanag ang mga marka sa katawan. Isa-isang nabubura. Nilingon ni Herman si Vergel na noon ay nakakubli sa puno. Magtago ka, Vergel. Sa oras na maubos sa mga marka sa katawan ni Garam, magpapakawala siya ng malakas na enerhiya. Hindi ito kakayanin ng pangkaraniwang taong kagaya mo. Wika ni Hernan. Dumapa si Vergel. Sakto namang naubos ang lahat ng marka sa katawan ni Garam. Sumabay din ang dalawa pang gabunan. Hindi makangat ng ulo ang binata sa sobrang lakas ng bugso ng enerhiyang nagmumula sa tatlo. Nang humupa ang malakas na hangin, nakita ni Vergel ang tatlong naglalaki ang nilalang. Kulay itim ang balat. Nagbabaga ang mga mata. Ang isa ay may malalaking pakpak. At ang isa may nagbabagang letra sa katawan. Samantalang ang isa, kasing itim ng gabi, na tanging mata lang ang nakikitang nagliliwanag. Hindi natitinag sa kinakatayuan si Arturo. Nakangiti pa itong pinagmamasdan ang anyo ng tatlong kalaban. Ngayon mas nagkaroon ako ng dahilan upang tapusin kayo. Wika ni Arturo. Ikinumpas ang hawak na tungkod. Tila may mga patalim na lumalabas mula dito. Nagkandaputol ang mga sanga ng puno, maging ang haligi ng tahanan ni Lamang Istong. Nilukob ng isa sa mga gabunan ang kanyang pakpak upang protektahan ang mga kasama. Matapos ang pag-atake ng matanda, sumugod naman si Garam. Sinalubong ni Arturo ang suntok nito sa pamamagitan ng hawak na tungkod. Nagdulot ng malakas na bugso ng enerhiya ang pagbabanggaan ng dalawa. Sumunod naman sa pagsalakay sina Hernan at Ismael.
Pinagtutulungan ng mga ito ang matanda. Ngunit tila hindi ito nakakaramdam. Yan na ba ang pinagmamalaki nyo? Mukhang hindi ako gaganahan sa ganyan. Wika ni Arturo. Muli nitong itinaas ang tungkod. Nag-usal ng dasal. Alam ni Garam ang ataking iyon dahil ito ang ginamit ng matanda nung una silang magkaharap. Hernan, protektahan mo si Berhel. Wika ni Garam. Dali-daling ibinuka ni Hernan ang pakpak. Biglang nagliwanag ang kalangitan. Bumulusok paibaba ang sibat na gawa sa liwanag. Sa kumpas ng tuhod ni Arturo, nagliparan ang mga ito papunta sa 3 gabunan. Kitang-kita ni Berhel kung paanong sinalo ni Garam ang sibat gamit ang sariling katawan. Tumawa ng malakas si Arturo sa pag-aakalang nagawa niyang talunin ang 3. Ngunit nang humupa ang alikabok, nakita nitong nakatayo pa rin si Garam. Malaki ang pagkakaiba ng anyong ito kaysa sa anyong tao. Hindi kami basta-basta tinatabla ng espiritual na atake. Kaya kung inaakala mong tapos na ang laban, nagkakamali ka dahil nagsisimula pa lang kami. Bagyang napatra si Arturo nang makita nitong magliwanag ang katawan ni Garam. Napatingala naman si Berhel kay Hernan na noon ay patuloy siyang dinedepensahan. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Berhel. Panoorin mo kung paanong mawala sa sarili ang isang pinunong gabunan. Wika ni Herman. Muling nagbago ng anyo si Garam. Mas lumaki ang katawan nito. Tinubuan ng mga sungay sa likuran. Humaba ang buhok at mga kuko. Nanlaki ang mga mata ni Arturo dahil maging siya, hindi inasahang may ganitong anyo ang kalaban. Sinubukan nitong sugurin si Garam, ngunit hindi pa man ito nakakalapit. Nadurog na ang hawak nitong tungkod. Mukha nga nagkamali ako sa paglaban sa inyo. Pero gayunpaman, hindi ako nagsisisi dahil nagawa kong ubusin ang karamihan sa inyo. Kaya ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Wika ni Ismael. Itinaas ni Garam ang kanyang kamay. Hinampas si Arturo. Sinalo ito ng matanda. Ngunit napalood siya sa lakas ng gabunan. Nagpatuloy ang ganong tagpo hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan ni Arturo. Nang iangat ni Garam ang kanyang kamay, halos hindi na makilala ang matanda. Tinignan ni Berhel si Garam. Hindi na nito makilala ang kaibigan. Dali-daling tumayo si Berhel. Pinuntahan ang nagwawalang gabunan. Berhel, huwag kang lalapit. Mapapahama ka. Wika ni Hernan. Ngunit huli na. Nakatayo na ang binata sa harapan ni Garam. Alam ko naririnig mo ko, Garam. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Hindi ikaw ang halimaw na yan. Hindi ikaw yung halimaw na nakatayo sa harapan ko. Wika ni Berhel. Natigilan si Garam. Tinignan ng binata. Itinaas nito ang kamay. Akmang hahambalusin siya. Dali-daling tumakbo si Ismael para saluhin ang kamay ng kasama. Kaso nga lang, hindi nito kinaya ang lakas ni Garam. Tumalsik ito sa isang puno. Muling tumayo si Berhel at hinarap si Garam. Makinig ka, Garam. Wala na si Arturo. Tapos na yung laban, malaya na tayo. Nang marinig ni Garam ang salitang malaya, huminahon ito. Malaya? Malaya na kami? Oo, Garam. Malaya na kayo kaya tama na. Wala ka nang dapat ikagalit. Huminahon ka. Bumalik ka sa dating ikaw. Napalood si Garam. Hinawakan ng ulo. Napasigaw ito at unti-unting bumalik sa dati ang katawan. Nawalan ng malay ang Ginoo. Dali-dali siyang sinalo ni Berhel. Magpahinga ka, Garam.
Nagbunga ang pakikipaglaban mo. Sa wakas, malaya na kayo mabubuhay ng walang kinakatakutan. Matapos ang labang iyon, unti-unting nagbalik sa dati ang lahat. Tignan mo si Garam. Mukhang nagbalik na ang dating sigla ng pinuno natin. Masaya ako. Nanalo tayo sa laban. O paano yan? Ano nang plano nyo? Tanong ni Vergel. Siguro kung hindi naman kalabisan, gusto naming malatili dito sa inyo. Hahanapin ang katawan kong pagsisibak ng kahoy. Ako din eh. Hahanapin ang katawan kong pagigib ng tubig sa balon. Siguradong ganon din si Garam. Pag-uusap ng tatlo habang pinagmamasdan si Garam na pinapastol ang mga kambing. Nasa inyo ang pagpapasya. Bukas ang tahanan namin para sa inyo. Nanatili ang tatlong gabunan sa pangalaga ni Mang Istong. Naging katuwang ito ng mag-ama sa kanilang bukirin at sa mga alagang hayop. Namuhay ng payapa si Garam. Patuloy na itinago ang kanilang pagkatao bilang tatlong gabunan na lumaban sa isang malakas na antinghero.